Nilabhan ko nga dito yung mga tira ko pang lambahin ng isang araw, yung mga nakababad ko pang mga lambahin, at syempre kasama na yung mga blanket namin kasi naihian ng pangalawa kong anak at hindi nakapag-diaper. Ang ginamit ko nga ditong downy yung DIY na downy namin. Habang nga ako nagda-downy ay naku, sumasakit na yung likod ko niyan. Sobrang mabigat kasi itong isang blanket namin. At naubos na din pala yung DIY na downy ko kaya ang kinuha ko ay yung PC na downy namin dito sa bahay. Nag-i-stock din minsan kasi ako ng downy ng personal collection gawa ng binibenta ko din yung iba. Magda-dryer nga ako dito sa taas namin ng mga nilabhan ko para madali silang matuyo. Habang nga ako ay nagda-dryer, abay itong pangalawa ko ay panay ang kulit yan sa likuran ko at kung ano-anong sinasabi. Abay titingnan ko daw yung kanyang ginagawa dyan sa likuran ko at pinaglalaroan yung mga ipit namin. Wala nang makuha ang ibang laruan at yung ipit talaga ang nakuha niya. At tinatawag nga ako dito sa aking likuran at kinukulit ako. Abay yung ginagawa niya daw yung spider, yung gawa sa ipit. Habang nga dinadryer ko yung iba at yung iba naman ay sinasampay ko na, ay sayang lang naman din ng oras at ako'y magsasampay na habang nagda-dryer ng iba pang labahin ko. At ayan nga, winawalis ko yung mga tubig na natatanggal dyan sa dinadryer ko. At ito yung anak ko, ay naku ba, ay napakakulit dyan sa likuran ko. Hindi talaga siya umaalis hanggat hindi ako natatapos dyan. After ko nga magsampay dito sa taas namin at ako'y bumaba na rin. Pagkababa ko nga dito, andito yung mga anak ko nagkukulit sa baba. At mabuti na lang andito yung kapatid ko at tinutulungan ako maglinis dito sa baba namin. So thank you Uncle Sanjo, hindi mo na kailangan utusan ng mga gawaing bahay. At ito nga yung pangalawa ko, abay yung mihiga-higa pa dyan habang si Uncle niya ay naglilinis. Ito naman na bunso ko, ayan, ginugulo yung mga tutuping ko pa at nagtatago pa dyan sa ilalim ng hagdanan namin. Aroy, napakakulit nga naman ng mga baby na yan. Diretso nga din ako dito sa kwarto namin pagkatapos kong magsampay sa taas kasi yung panganay ko ay sabi niya sa akin, antok na daw siya. So, kailangan na natin ayusin yung kwarto at nag-request pa siya sa akin na linisan ko daw yung kwarto kasi antok na daw siya at lagyan ko daw ng pabango. Nilalagyan ko din kasi yan guys ng pabango yung sa personal collection. Lagi niyang request yan every time na matutulog siya. Kasi gustong gusto niya talaga yung amoy niyan. So yan nga, pinag-i-sprayhan ko na. Ayan yung scent na gustong gusto niya na amoy. Fast forward na nga tayo, napatulog ko na yung bunso ko at natulog na din dyan yung panganay ko. At ito yung pangalawa ko, ayaw talaga siya matulog na hindi ako katabi. Kailangan mo talaga siyang tabihan. So ako sabi ko, kailangan ko talaga tong tapusin. Kasi pag kinabukasan ko pa to, gagawin, hindi yan matapos-tapos. Gawa ng magulo talaga yung bunso ko pag ako'y nagtutupi. Kailangan ko talaga yan tupiin na para kinabukasan wala na akong tutupiin. Hindi talaga siya dyan umaalis. Kahit antok na antok talaga siya dyan. Sabi niya dito lang daw siya sa tabi ko. Abay sabi ko, oo sige na matulog ka na dyan. At medyo nga malamig yung sahig. Ayaw niya talaga matulog doon sa loob namin. Kasi nga wala ako doon. Hindi niya ako katabi. Sabi niya, dyan na lang daw talaga siya matutulog. Nag-request na nga siya dyan na himas-himasin ko daw yung ulo niya at yung likuran niya. Kinuhanan ko nga din ng unan para maihiga niya ng maayos yung kanyang ulo. So ayan, habang nagtutupi nga ako, hinihintay namin dyan yung asawa ko kasi lumabas siya after niyang lumabas sa trabaho kasi magre-repair daw siya. So ayan, habang hinihintay namin, nagtutupi na rin ako diretso dyan. So hindi rin nagtagal, nakatulog na siya dyan sa tabi ko. Minuhat ko na nga siya dyan at nakatulog na siya. Inilipat ko siya doon sa higaan niya. So yan, bumalik ako dyan sa pagtutupi. Kasi ang dami-dami pang tupiin yan. Isipin nyo, isang linggong tupi, nakalagay lang dyan sa lagayan namin. Kasi nga hindi ako nabibigyan talaga ng oras na tupiin ang mga yan. Laging kulang sa oras. Kaya natambak talaga yung tupiin ko dyan.
So, syempre, kailangan na natin bilisan. Habang nga nililigpit ko dyan sa mga lagayan ng damit namin, yung damit namin, abay, andyan na pala yung asawa ko. Tinanong ko siya dyan, bakit ngayon ka laang? Abay, tingnan nyo naman. Abay, tuwang-tuwa. Alam niyang nakakamera siya. Sabi ko, bakit ngayon ka laang dumating? Abay, sinagot lang sa akin, ay nakingiti lang. Abay, sabi ko, may naaamoy ako sa'yo ah. Tapos ngiti lang din ang sinagot sa akin. So hanggang nga nakapasok niya siya dyan sa bahay namin, pangiti-ngiti lang siya ay. Abay, ano kaya yung hinahanap niya dyan? Abay, may blessing naman pala eh. Ayan. Abay, salamat naman sa aking asawa. Ayan. Abay, thank you Lord. May blessing naman palang dala at thank you Lord at nakauwi ang asawa ko ng ligtas. Ayan, 12:57 na nga siya nakauwi ng bahay. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog. See you on my next vlog. Have a good day. Bye. God bless you all.